Good morning, everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Colossians, chapter 3, verse 12 to 14. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Sa Tagalog version, sabi dito, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan at ng kabaitan ng kababaang loob ng kaamuan at ng katyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sinuman ay may reklamo laban sa kaninuman, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. So, magpatawad tayo at yun yung standard na ginawa ng Panginoon sa atin. At kung meron ka mga kapangitan, kasamaan ng ugali sa ating kapwa, or may mga reklamo tayo sa kanila, kailangan magpatawad tayo kung paano merong ganun din yung kung ano yung pagpapatawad sa atin ng Panginoon, ganun din naman yung gawin natin. Maging mapagpatawad tayo. Kasi dapat pagtiisan natin yung isa't isa. Kung sino man yung ano man yung narareklamo natin sa bawat isa, kailangan patawarin natin yung mga maling ginagawa nila. Kasi ganun din yung Diyos sa atin. Kailangan magkaroon ng pag-ibig at yung magtatali sa atin. Kasi ang church, lalo sa mga church natin sa kapatid, hindi perfect ang bawat isa. Ang church ay hindi perfect. Bawat isa ay nagkakasala at bawat tao ay nagkakaroon ng mga mali na ginagawa. Kaya kung ang tingin natin malinis tayo or banal, hindi tayo pwedeng pumunta sa church. Kasi ang church, ito yung mga taong inaamin nila yung sarili na makasalanan sila, na hindi sila perfect, hindi magagaling, at para yan sa mga kasalanan. Kung malinis ka, hindi natin kailangan si Kristo. So, bawat isa sa atin, kailangan si Yesu Kristo. So, expect natin na ang bawat kapwa natin mananampalataya ay meron mga kapangitan sa mga ugali nila, kasi lahat tayo makasalanan. Kailangang i-practice natin yung sarili natin kung paano makikipakikiwag kapwa. Kasi ang church hindi perfecto. Lahat yan. May mga iba't ibang klase ng ugali, iba't ibang klase ng attitude, behavior. So, kalimitan na para sa ating paniniwala, yung church naniniwala na kailangan nila ang Diyos. So, naging mapagpatawad tayo. Kailangan na ang church ay binubuo ng komunidad na makasalanang tao, kaya naniniwala na may Diyos dahil siya yung makakapagligtas sa atin kung paano tayo hindi makakagawa ng mali sa buhay natin sa pamamagitan ng pananampalataya at paniniwala sa mga kailangan nating sundin na sinulat niya sa Biblia. So, kailangan kilala natin yung kapatiran natin, kasi
yung church natin, yun yung purpose ng pagkakakilanlan natin, na yung paniniwala natin na may Diyos tayo. So, mahalaga na may small groups, isang church, para yung kumbaga, ang church at ang mga alagad niya bilang isang Christian, andun yung pinapractice na yung magkakaroon ng forgiveness, patience. Kasi tandaan natin na tayo ay makasalanan at pinatawad ng Panginoon. At dahil dyan, kailangan din natin mapagpatawad dahil sa katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. So, tanggapin natin na ang lahat ng bawat tao ay pinatawad ng Diyos kahit ano pa man yung nagawa, kahit ano pa man yung kasamaan na nagawa niyan. Once tinanggap niya ang Diyos, andun yung kahit ano pa yan ay kapag ka nagsisi at lumuhod siya sa Panginoon at kumingi ng kapatawaran para mapatawad sa kanyang mga kasalanan, ang Diyos nagpapatawad sa sincere na puso ng nanghihingi ng tawad. So, ang church, yun yung bilang member ng church, tayo ay isa sa mga naniniwala na mananampalataya tayo sa Diyos. Kailangan pagtiisan natin ng isa't isa. At kung sino man yung may reklamo sa bawat isa, kailangan magpakapagpatawad tayo. Magpatawaran tayo as a church. So, yung standard na pagpapatawad ay kung paano tayo pinatawag ng Diyos. Ganun din naman yung pagpapatawad natin sa mga taong kakasala sa atin. Yun yung pagpapatawad na katulad ng Diyos. Kailangan ikaw yung tao na marunong magpatawad sa kapwa, ay isa ka sa miyembro ng church na ang church pinapatawad ng Panginoon. So, dapat tayo mapagpatawad din.